Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko ngayon kasi very proud ako na nandito ako sa company nga, sa business na to ngayon dahil by the way, pakilala po muna pala ako. Ako si Christina from Zambales. Isa po akong working mom. May 3 po akong anak. Actually, dapat sa edad kong I'm turning 52 by December. Dapat hayahay na lang. Pero hindi, thank you sir. Pero hindi parang gusto ko pa rin talagang mag-business. Ang pagkakaiba lang ng business na meron ako ngayon, compared sa previous is, na-enjoy ko. Na-enjoy ko, nakakagala ako, na kumikita at the same time, and at the same time, healthy pa. So, bonus na lang yung pagiging glowing or maganda. Ang akin nga po palang hindi iniinom, tinitake ay barley. Nakikita po ba? Actually, paubos na po ito. Opo, paubos na siya. And ina-alternate ko po ang collagen. So, kaninang umaga, pagkagising, ang nagiging routine ko kasi dati is, pagkagising ko, syempre magtutoothbrush, maghihilamos. Then, umiinom ako ng maligamgam na tubig. Tapos, hindi pa ako kakain yan. Galaw-galaw sa bahay, linis. Alam nyo naman ang gawain ng nanay. Bago ako papasok sa office ng 8 o'clock, yung maagang-maaga na yan, marami na akong natatrabaho. So, siguro mga 30 minutes to 1 hour, saka ako magbe-breakfast. Ngayon, dahil may barley na, ang ginagawa ko na, pagkagising ko sa umaga, hilamos, toothbrush, kakain ako na isang gami ng barley in an empty stomach. So, after mga 30 minutes, doon pa lang ako magbe-breakfast. Then, after breakfast, prepare for work na. Pero ngayon, ang trabaho ko kasi as liaison, hawak ko ang oras ko eh. So, no need to report to the office 8 to 5. So, parang mas napo-full time ko ngayon itong negosyo na to. Then, sa gabi, pag uwi ko, napansin ko yung maghapon na trabaho kasi marami akong errands eh. Hindi lang ako nanay. Trabaho pa, daming ganap, nagsusumba, kung ano. Alam ni Sir Justin yan, marami akong ganap. Ngayon, napapansin ko, hindi ako napapagod. Parang yung energy ko hanggang gabi pa, may event pa kami sa gabi. But sabi ko parang hindi ako nakakaramdam ng pagod. Tapos nawala na yung mga in-between snacks ko. Dati, pagkatapos kong kumain ng lunch, magbubukas pa ako ng chips. Parang hindi pa ako kontento dun sa kinain ko. Pero ngayon nawala yun. So malaking bagay, nakatipid ako kasi dati sa grocery talagang hindi nawawala, bibili ako ng chips. Yung mga in-between snacks na light lang, nawala na yon dahil dito sa barley. Tapos sa poops naman, pasintabi po kung may kumakain, wala akong, kasi talagang regular na ako nagpo-poops. Ang napansin ko lang sa poops ko, madali siyang ilabas. Hindi naman siya super lambot, hindi rin siya matigas. Yung parang pag nakaupo ka sa trono, parang walang ka-effort na ilalabas mo siya. Tapos, ang gaang sa pakiramdam. Ang gaang sa feeling, yung tiyan mo na parang feeling mo nalilimutan siya. Tapos, kasi yung ibang mga kasama ko dito na naka-join na rin, yung mga kinikwento nila, sabi ko, teka nga, i-check ko nga yung poops ko. Kasi hindi ko naman tinitingnan eh. So, na-curious ako kasi sabi nila, meron yung iba may itim-itim, yung iba, yung parang sinabi kanina na may puti-puti naman, yung iba may parang langis-langis. So sabi ko, check ko nga yung poops ko. Yung sa poops ko parang ganun din, parang may mapa ng Pilipinas. Wala, totoo pala, sabi ko. Kasi yung sa kinakain natin everyday, sabi nga ni Doc Atoy, kung ilang beses ka kumain sa maghapon, dapat yung dumi mo, na ilalabas mo talaga siya. So literally, ganun yung nangyayari ngayon, mga twice a day. Mga ganyan. Pero kasi ang normal, regular, talagang araw-araw. Ito, twice a day, depende sa kinakain. Ano pa ba? Sa barley. Actually, marami. Hindi ko talaga masabi ngayon, lalo may time limit tayo. Marami talaga. Tapos sa collagen naman, kanina si Ma'am Alisa, ako kasi may hyperthyroidism din ako. Nagmo-monitor ako ng yung sa blood.
Nagpapa-blood test ako every 6 months. Though gumaling na ako, pero napansin ko kasi dati, yung hair fall, madali talaga maglagas ang buhok. Tapos, yung sa skin, rough yung skin. So, yun yung napapansin ko. Pero nung nagte-take na ako nito, siguro, nauna kasi itong barley nag-take ako eh. Tapos, alternate ko bukas ito. Tapos, sunod na araw ito. So, once a day lang. Napansin ko yung pag naligo ako, pag suklay ko, makikita ko sa comb, hindi na siya ganun karami yung nalalagas. Tapos maraming nakakapansin, although yung kumbaga binigyan naman tayo ng fair skin, pero marami yung nakakapansin na tama yung sinasabi kanina na yung glowing from within. Na dati, skincare lang, pahid lang ng lotion, instant white. Oo, instant white, pero ito mas grabe kasi from within yung glowing niya, tapos reflect na sa panlabas. So, na-amaze lang po talaga ako kasi sabi ko, Lord, eto na yung matagal kong hinihiling na negosyo na ibigay mo sa akin. Kasi hindi lang ako pati family ko, actually, yung kita ngayon na e-enjoy na ng family ko dahil kumikita na rin sila na wala silang ginagawa. So, yun yung maganda dun. Talagang sa dami ng sinabi ko, wala na akong madagdag na sasabihin, sir. Yung kulang na kulang yung kwento mo yung oras. epekto, ma'am, ng mga sa Team Sambales, ma'am. Kasi ang daming testimonial dyan, ma'am, Yes. Kaya na po magkwento para sa kanila, ma'am. Yes. Nagulat din ako kasi kumakain kami nila Sir Justin noon, galing si Sir Justin dito. Kumakain kami, nagulat kami na yun yung kinikwento nila, kaya dinocument na namin yun, binidyo na namin. Yung isa sa Couples for Christ po kasi ako, then may ka-sisters kami na Handmaids of the Lord, naging corpo account sila, so marami sila sa isang account. Lahat sila nagbenta ng gamis, iba-ibang gamis. Yung effect doon sa isa, si Sis Marivic, is yung dalawang anak niya, ganun kasi, papatry muna natin sa family, di ba? Dalawang anak niya, yung isa doon may PCOS, tapos yung isa naman, parang malaki yung puso na mataba, ganon. So, barley naman yung pinakain niya doon. 6 months daw yung bata na hindi nagme-mens, tapos pag nag-mens, ng 4 months, patak-patak. Lumabas daw po siguro mga nakaubos din na 1 bote ng barley. Yung bunso niya na babae, buo-buo yung dugo na lumabas as in para daw nakunan. So, na-amaze kami nung kinikwento niya yon. Parang, So, naging regular na siya, di ba? yes, naging regular na yung period niya. Tapos yung isa, lumiit na yung puso na nakakapag-tuck in na daw ng damit ngayon. Sa liit na ng puso niya na wala na yung mga taba-taba niya. Tapos lastly po, gusto ko lang i-share kasi hindi lang sa kita mas na-amaze ako dahil nung meron kaming event dyan sa school, Provincial Youth Camp yun. Lagi ako may bitbit na barley. Kasama na siya sa essentials ko dito sa bag ko. Nandun yung ifan ko, yung payong ko, alcohol, suklay, wallet, pabango. Kasama to sa bag ko. Every time umaalis ako, lagi kong bitbit. Na hindi ko akalain na magagamit ko that day. Kasi may bata na biglang, high school siya, biglang nahilo. So, hindi ko pa napansin na may nahihilo pala. Yung itong si Mel, na kasamahan din natin dito. Sabi niya, may barley ka dyan? Oo, meron. Bakit? Pakainin ng barley yung bata. Kasi nga, sabi ko, tingnan muna natin kasi baka hindi makacho. Baka lalong makasama. So, nung pinainom nila ng water, pinagpahinga, pinapaypayan, pinahira ng katingko, efficacent oil, kung ano-ano, white flour. So, napansin namin yung bata, nangingitim yung labi niya na ganyan, namumutla ba? Pinainom ng water. Nung pinainom ng water, hindi niya halos mainom, tumutulo. Hindi siya makainom. Sabi ko, nakakanguya ka ba? Tumango naman siya, umuo siya. Makakain mo ba to? Inano ko na yung barley. Oo daw. So, pinakain namin siya ng isang, inunguya na niya yung barley. Pero, ino-observe namin, baka ma-choke. Sabi ko, kainin mo. So, nung kinakain niya, maya-maya dumating na yung ambulance, dinala na siya sa RHU. Akala ko magtatagal Pero, thanks God, kasi bumalik siya after 30 minutes, tumatakbo yung bata. So, ano ba yon? Ano bang ginawa sa kanya sa RHU? Hindi kaya nakatulong din yung barley as first aid?
kasi nakakain siya before. Yung pakiramdam ko that time, hindi ko man siya nabentahan. Nakatulong ako somehow. Tama. Sabi ko, ang galing nitong business na to. Kasi hindi mo lang iisipin yung business side. Iisipin mo rin na makakatulong ka sa araw-araw na napupuntahan ng lugar. So, yun lamang po. At talagang happy po ako na nabilong ako dito sa iConnect business natin. And maraming salamat po sa mga tao na nasa likod ng company na to. Kudos po sa inyo.